Praise God, praise the Lord. So, ang ganda ng mga awitin, napapanahon. Maganda po yung binigay ng Diyos na mga awit sa bawat puso ng ating mga awit. Amen? And reminds us na wala talaga tayong magagawa kung hindi tayo kakapit at lalapit pa sa ating Panginoon. Dahil siya lang po ang ating kanlungan. Amen. So thank you din po sa kung sino man hindi ko nakita kung sino man nagawa nitong pintura. Nandito kami last Monday. Babalik sana kami ni Sir, kaya may mga sitwasyon din, di maiwanan, may mga bagay na naantay rin namin sa bahay. So hindi kami nakarating, pero praise God na mayroong oras at panahon na may naggawa. Si Lord lang nakakaalam kung sino sila. Amen? Kaya, sa body of Christ, our concern, magtulungan lang po tayo para sa ikakabuti ng lahat, lalo na sa bahay panambahan din ng Diyos. Kasi walang ibang mapupulaan, ang mga pumapasok dito na sabi ay kapamilya, ka-body of Christ, pero naman kung wala tayong pakialam, hindi rin sinabi na ka-body of Christ tayo. Dahil ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Salamat din po sa nag-prepare ng food ngayon dahil wala pa si Sister Gina ng past few hours o day. Dahil po mayroon din sa inasikaso. Salamat din po sa nag-ayos o nagbigay po ng oras panahon para makapagluto sa ating mga kapatiran. So, thank you kung sino man kayo. Magpalain ka pa, lalo kayo ng Diyos. Amen? Yun lang po mga kapatid. We always need one another. Kailangan natin magtulungan. Kailangan natin na magkakaisa. Kailangan natin magbigay oras panahon patungkol sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya, hindi naman ako nag-worry because I know God touch every lives. Every heart na mayroon talaga puso. Hindi nagkulang ang Diyos. Sabi nga, hindi nagkulang ang Diyos. Dahil gaano man tayo kakulang, ang Diyos po ay kapunuan. Amen po ba? Mayroon man tayo nang ginagawa na mali, ang Diyos po ay nag-aayos para mapapurihan ang kanyang pangalan. Not for anybody else, or not for anyone else. So, praise God. Ayos ba tayo lahat? Ayos ba puso natin? Sige nga, pumikit muna lahat. Lapit tayo sa banal na trono ng Diyos. Panginoon, tunay nga po, Panginoon, narito po ang bawat isa. Narito po kami. Saliksikin mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, ang aming buong katauhan mula ulo at talampakan. Kung anumang hinaan nito, Lord, anumang kakulangan nito, anuman ang mga bagay na nakita mo sa amin sa oras na ito, ikaw lang ang nakasiyasat. Lord, forgive your people, forgive us, O God, forgive everyone of us, Lord, na may kahinaan, may kakulangan, may kamangmangan, may mga bagay na dala-dala hindi mula sa iyo, O Diyos, ang aming kaisipan. Kaya Lord, thank you so much for today as you continue to teach your people. Continue, Lord, the Holy Spirit, continue to dwell inside of all of us, Lord, para maunawaan namin yung pinapahayag, pinapaabot, tinuturo, at upang kami, Lord, makaranas din ng bukas ng langit at ang iyong pangako na pagpapalat, biyaya, amin malubos na matanggap at mararanasan, Panginoon. Kaya salamat sa oras na ito, Diyos, sa lahat ng mga anak mo naririto, sa lahat ng mananampalataya, sa lahat nagmimiti makaranas sa iyong kabutihan, Lord. We thank you so much for the privilege, using your people, giving us, Lord God, your strength, giving us your heart, O God, your love that never ends. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Ama. Sa pangalan ni Jesus, sa pamagitan ng banal mong Santo Espiritu, Diyos, pinupuri ka namin, pinasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, kagaya nga ng pinatutuo ko last Sunday about yung aking in-laws din na dying na may one week na ngayon, buhay pa rin. So, glory to God. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Kaya nga, we cannot question at we cannot say to God na patay na kasi siya pa rin nagbibigay buhay. Naintindihan niyo po? Wala na, pero mayroon pa. So we don't know what is, baka nagpipray pa rin siya na, Lord, gusto ko pa rin mabuhay, lumalaban pa rin eh. Kasi alam ko na still awake siya, nanghihingi pa ng mga pagkain. Amen? Ayong hindi nakakain ng mga pagkain for the past few months here, ngayon hinihingi niya na. Nakuha niyo po? So, binibigay na lang ang binibigay kasi ang dami pang request. Ganon pala. Amen po ba? So, only God knows what
What next? Basta pray lang, Lord, strengthen their faith, give them comfort and love. Yun lang ang prayer namin. Wala na kami magagawa. Di po ba? Kaya ang tanong, bakit buhay pa siya? So, hindi na natin alam. Tanungin nyo na ang Diyos, bakit nabubuhay? So, God's plan. Kagaya ng ating i-recap natin last Sunday, yung teaching na, ba't hindi pa rin bumabalik ang Panginoon? Di po ba? Bakit wala pa hanggang ngayon? Ang panahon pa pala ni Apostol Pablo na sila ang kanilang katuruan ay babalik ang Panginoon. Pero hindi pa bumabalik. Kaya yung iba, mayroon na po ang question. Bakit hanggang ngayon wala pa yung sinasabi nilang pagbabalik ng Panginoon? Pero anong sabi? Binigyan pa ng para magsisi, para manumbalik sa Diyos. So, ang Diyos po, napakabuti ng Diyos kasi mahaba yung PC niya. Mahabagin siya, maunawain siya, mapagmahal siya. Kasi kung bumalik siya sa panahon na gusto lang ng tao bumalik, wala may makakapasok. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Kaya ang tanong again, ikaw ba'y totoo na makapasok? Ha? Totoo na ba tayo makapasok sa karya ng Diyos? Mayroon ka na babahagi sa karya ng Diyos? Amen po ba? Yun po ang question. Pero church, mga kapatid, mitiin natin na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Mitiin natin na makagawa tayo ng tama o pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Have you noticed? Kung kayo po mag-aaral na ng Word of God, from 1 o'clock to 5 o'clock, pag wala pa ako nakita ang transformation of life, manda kayo. Sabi ko sa inyo, ibigyan ko yung exam kung ano natutunan nyo eh. Amen. Kaya wala naman ako, tiwala naman ko sa mga nagtuturo na kaya na nila yun. Amen po ba? Pero kung nakita ko na mabilis kayo masaktan, mabilis kayo ma-offend, mabilis kayo manghina, hindi tumalab yung katuruan. Tama po ba? Because you need to absorb every word that came from the Word, because the Word of God Himself is God. Ibig sabihin, kinain nyo na, nilulo nyo na, at ibig sabihin, makita na ito sa ating mga katauhan. Sabi nga kanina Sir Helen memorize mo naman ng Genesis to Revelation, pag wala pa nakita sa iyo, may problema ka na talaga, hindi ka sumunod. Tama po ba? Wala na tayong kakatwiran sa Lord na hindi ka papasok sa karya ng Diyos kung hindi ka na matuwid. Dahil ang gusto lang ng Lord ang pagiging matuwid. Amen. So hindi sabi nga, Lord, na prayer, naway hindi masayang ang aming pagpapagal. Naway hindi masayang bawat ginagawa namin sa paanan mo para sa lahat ng mga kapatiran, bawat pamilya na dinadala mo na sa aming mga buhay. Because our heart desire, madala rin tayo lahat sa katuruan na nais ng Diyos. To be obedient. Amen? Yung righteousness, pagiging totoo sa harapan ng Diyos, pagiging mga alagad ng Diyos, disipulo, hindi lang believers. Iba yung believers sa followers. I believe in God, pero hindi ka naman sumusunod, ano tawag doon? Ha? I believe in God, you hear the word, pero hindi ka naturuan ng tama because hindi ka sumunod, hindi ka na disciple, hindi ka pa rin alagad. Be a disciple. Kaya ang kaibahan ng I believe, but you don't follow, hindi ka believers ka lang. Pero hindi ka followers. Tama po ba? Ano ba ibig sabihin ng believer? Naniniwala. May paniniwala. Pero sumunod ka, hindi. Pag sumunod ka, it means you are disciple of Christ. So makita ng katauhan ni Kristo sa ating mga buhay. Makita na ang liwanag ni Kristo sa ating mga buhay. Dahil si Jesus mismo ay liwanag. Amen po ba? Kaya, sige po, magtuturo na tayo. Magtuturo pa ba si Pastora? Ang dami na pala turo sa inyo eh. Ha? Marami na pala kayong tinanggap na turo. Sabi ko sa inyo, pag hindi pa kayo na-transform yan within this year o next year. Kasi bago pa lang yan eh. 5 oras, ayaw natin na puro head knowledge. Ha? Ayaw natin na puro dunong. Kailangan
Bunga ang makita natin, pagkatao at attitude and character itself. Dahil kung ang bunga, namunga ka na, yun ang maturity and perfection na nais ng Diyos mangyari sa buhay ng bawat isa. So I believe you understand the word. Hindi lamang kayo nag-observe, but nagmimiti pa kayong magawa kayo ng Diyos. Tayo lahat. Kasi only the Lord knows who we are. Alam ng Diyos ang ating kahinaan. Alam ng Diyos kung ano tayo, sino tayo sa kanyang paanan. Kaya nga again and again, I am telling you, we cannot judge and condemn anybody else dahil po lahat po tayo haharap sa paanan ng Diyos pagsusulit natin ang ating mga gawa. Amen? We are judged according to our deeds. Kaya yun isipin natin lagi. We are judged according to our deeds. Kaya wala tayong ituturo kasi wala na. Tingnan natin who we are in Christ. Tingnan natin kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Tingnan natin kung ano na ginawa natin para sa Diyos. Yung Psalm 23, sabi doon, He restore my soul for His name's sake. Para sa Kanya. Wala kanino man. Kaya, He restore my soul para sa Diyos. Para sa kapurihan niya. Para sa kaparangalan niya. Para sa Kanya. Wala kanino man. Kaya wala tayong ang glory me. Glory to God. To God be the glory. Amen po ba, church? So, ano ba ituturo natin ngayon? Jesus, ano po bang gusto mo ipahayag? Sa dami na basa, maraming naintindihan. But then, ito siguro napapanahon ito kasi ito po nangyayari ngayon sa ating mga kapaligiran. Without your knowing, sabi nga kanina, magulo, gusto na sila pumasok na Malacanang, nandoon na po sila ngayon sa may lugar na ganito. May rally po tayong malaki ngayon, pero siguro pagkatapos ng gawain, wala may pupunta dito, doon. May balak ba kayo pumunta doon? Wala. Sa bahay lang tayo, mag-pray lang tayo at enjoy natin ang presence ng Lord sa ating pamilya. Amen po ba? Hindi na tayo makigulo. Dagdagan pa natin ang problema kung may mangyari sa atin. Hindi na rin po tayo magsisi kanino man dahil gusto natin. The choice that we are doing. Choice mo yan eh. Pinili mo yan eh. Yun lagi, isipin mo. So wala kang dapat sisihin kung anong decision na gawa mo, godly ba yan o pang sarili. So, sabi po ng Bible, sometimes ang katuruan po, ito po ay pangangaral o pagtuturo during sa kalagayan na mahirap. There is a rough time sometimes in our lives, in our situation today. Amen po ba? Ay, hindi po yan mawawala sa bawat manampalataya o hindi lamang sa manampalataya sa mga nilalang ng Diyos na nakakaranas din na mahirap pong sitwasyon. O for example, may pumasok sa ating pamilya na may ganoong kasakit karamdaman. Naiintindihan po ba natin? Pumasok yung aksidente or anumang bagay na nangyari sa isang pamilya. Or hindi natin inasahan yung mga bagay na bakit nangyari po yun? Bakit bigla lang? So, yun ang hirap na pumasok sa isang sambahayan. Pero sometimes God allow things to happen for all of us para wala tayong ibang kapitan, wala tayong tawagin, wala tayo sabihin sa Diyos na Panginoon, tulungan mo kami. Yun lang po ang rough times sometimes as a Christian. We believe na mapalad po ang mga Kristiyano dahil may tinatawag tayong totoong Diyos. Amen po ba? Kung wala po siguro ang Diyos na ating nakilala na mahabagin, mabuti, mapagmahal, siguro nandun na pero yung kapaguran or tinatawag na susuko na po tayo sa ating mga buhay. But because we know God is alive, God is huge, almighty, hindi tayo minto ano nangyayari sa ating kalagayan. May mga kapatiran po tayo nakakaranas din ng kahirapan, kawalan. Nakita natin yung walang trabaho. Nakita natin na wala na malalapitan. Pero just because may Diyos na malaki na inaasahan, hindi pa rin huminto na magtiwala at mayroong pag-asa dahil may Diyos siya nalalapitan. Tama po ba?
So, yung mga bagay na nangyari sa isang pamilya, for example, nawawala na tayo ng pag-asa, nadi-discourage na tayo, sometimes na, naririnig pa kaya ako ng Diyos sa aking panalangin. Nangyari din ba sa buhay niyo yan? Bakit wala pa rin pagbabago yung kapamilya ko? For example, asawa ko, matagal ko na sinasabi ganito, ganiri, ba't hindi pa rin nababago? Hindi po ba mayroon tayong mga worry? Paano na nang mangyari kung may sakit? Paano natin matutulungan kung wala tayong Diyos? Dahil lahat po tayo, maliban, nahingi tayo ng tulong sa Diyos, wala po tayo. Apart from me, you can do nothing. Yun po lagi ang sabi ng Panginoon. So, tayo mga anak ng Diyos na nananalig na may Diyos, laban lang. Tama po ba? Dahil may pag-asa, pag tayo po ay lumapit sa Diyos na may kababaang loob. Dito tayo tinetest eh. Dito tayo, kagaya na sinabi nga, ang ginto pinapadaan sa apoy. Amen. Nakadaan ka na ba sa apoy? Ha? Na hindi ka nasusunog. Dumaan ka sa na hindi ka nalulunod. Naranasan mo ba yung mga sitwasyon na yun? Dumating ka ba sa kahirapan at kawalan na akala mo wala ng pag-asa? Pagising mo ng umaga, mayroon pong ginawa na kabutihan ng Diyos sa buhay mo. So yun po mga kapatid. All these things happen in our lives because God wants His people to hold on to His promises. Again and again, we are doing that sermon. Lagi po natin pinapaalala, nangyari mga bagay sa ating mga buhay, lalo na mga bagay mahirap ipaliwanag, but then it happened. Sometimes, God wants His people na magtiwala sa Diyos. Amen po ba? So, mayroon po example na binigay po sa akin na, sige, pero matalakay yung buong Mateo, pag hindi pa kayo natuto, pag tinanong kayo, wala kayong alutang kayo, sabi ko sa inyo eh. Ha? Sabi ko mag-aral mabuti at ipamuhay para maranasan yung kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang lahat na pangako ng Diyos. Amen? So, thank you Lord. Buksan natin ang anong naranasan ni Job. Balik na kayo dyan, Job chapter 1. Para paalala, kasi nagka-question, sometimes we are questioning God, ba't kailangan pa mangyari ito? Ano po bang problema? Umpisa tayo sa 1, please. Ito narinig nyo na ito, katuruan na ito. Babalikan lang natin. Kasi para paalalahan na natin, dahil sometimes nagkaroon na tayo na hindi natin natinanggap yung paalala ng Diyos. Nagdi-decline po tayo. Wala na tayong gana mag-church. Wala na tayo sa prayer meeting lang. 2 lang umaaten. Wala silang kaunawaan na mahalagang pagtitipon sama-sama, corporately, na lalapit sa Diyos. Amen? Kaya nga 2 or 3 gather in my name. Ano po sabi ng Biblia? Nandoon ang Diyos sa kalagitnaan. 2 or 3 gather in my name. Amen? May isang lalaki nakatira sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Sa English, Job. Job, tama po ba? Matuwid siya. Ano po siya? Matuwid. Ikaw ba matuwid na? Ha? Walang kapintasan ang pamumuhay, may takot sa Diyos, at umiiwas sa kasamaan. So, anong buhay mayroon si Job? Pag siya umiiwas sa kasamaan, wala siya kapintasan, namumuhay siya, may takot sa Diyos, ganap ba siya o sakdal na? Ha? Matuwid siya. Sabi po dito ng kwento na binabasa natin, matuwid siya, walang kapintasan. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So nakita niyo po kung ilan yung anak ni Job. Ang mga pag-ari naman niya ay 7,000 o 7,000 tupa, 3,000 kamilyo. Nakita niyo po, ang mga pag-aari naman niya ay 7,000. So, ibig sabihin, kung totalin niyo natin yan, wala pa siguro noon, Ano ba yung DPW? Ano yun? Ha? Wala pang corruption noon. Dahil ito, mga alaga, di ba? Nakita po natin,
Wala siyang kinukuhanan na tao, pero yaman niya na ito. Ang kanyang asnong babae. Marami ang kanyang alipin. Siya ang pinakamayaman sa buong silangan ng Israel. So sa kanina, sa una nating binasa, wala siyang kapintasan, matuwid siya, makadiyos, ibig sabihin, nasa kanya na po lahat. So tingnan natin kung sinubok siya ha. O sige, tuloy. Nakaugalianan ng mga anak niyang lalaki na halinhinang magtahanda sa kanilang mga bahay at inaanyaya nilang dumalo ang 3 nilang kapatid na babae. So nakita yung bonding nila, yung closeness nilang magkakapatid. Amen? So tuloy po natin. Tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Maga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak niya. So, nakita natin ang kabutihan niya pagdating sa kanyang mga anak. Amen. Wala siyang sabi niya, tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Para sa kanyang mga anak. So, nakita natin yung pagiging magulang niya. Maga siyang gumising at nag-aalay ng handog na sinunog para sa bawat anak niya dahil naisip niyang baka nagkasala ang mga ito at sinasadyang magsalita ng masama laban sa Diyos. So, aware po si Job sa sitwasyon dahil alam natin, minsan, kung mahal natin ating mga anak, hindi natin sila hayaan na pabayaan na lang. We continue to pray for them, interceding sa banal na trono ng Diyos na sila kahabagan, sila pagpalain, sila po samaan, sila pangunaan, at sila matuturuan ng Diyos. Yun po ang magulang dapat. Naintindihan po ba natin? So, yun po. Ito ang palaging ginagawa ni Job. So, mother and father, hoping and praying na ganun din ang ginagawa natin sa harapan ng Diyos, na nalangin tayo para sa ating mga anak. Nakita natin kabutihan ni Job. Di po ba? Ayaw niya mapahamak yung kanyang mga anak. Kaya naghahandog siya, nag-aalay po siya ng paghandog para kasi baka nagkasala. Sabi ito, baka nagkasala ang mga ito at sinasadyang magsalita na masama laban sa Diyos. So aware, alam ni Job anong kasalanan. Amen po ba? So wala siyang ibang puso't isip towards sa kanyang mga anak. Ang gusto ni Job, mapaayos din ang buhay ng kanyang mga anak. Kaya naghahandog siya, baka nagkasala na hindi niya alam. Amen. Tuloy natin. Makakuha kayo dito ng guidelines how faithful si Job sa kanyang devotion sa Diyos. Isang araw, nagtipon ng mga anghel. Sino nagtipon? Sa presensya ng Panginoon. Nakita natin, kahit mga anghel, gusto magtipon-tipon. Amen. Sa presensya ng Panginoon at sumari sa kanila dito na po yun, no? At sumari sa kanila si Satanas. So, hindi pala exempted. Although nagtipon-tipon sila kasama mga anghel mismo sa Panginoon, pero mayroon po sumali. Tuloy natin, sige. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Sino nagtanong? Panginoon. Sumagot si Satanas, parito na naglilibot sa mundo. So, anong trabaho ni Satan? Roaming around. Why? Ano kaya ang kanyang ginagawa? Yung tandaan nyo, akala nyo okay kayo, pero mayroon dyan kakalabit sa inyo. At mag-provocation, mahulog ka sa kasalanan kung hindi ka aware, o hindi ka nagbabantay. Hindi mo inabantayan ng puso mo, isipan mo. So, naglilibot siya, yung trabaho niya yun eh. Sige, tuloy natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Si Lord pala mismo nagsabi kay Satanas, ano? Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Biro mo, Diyos mismo magsabi. Sinabi niyo kay Satan, napansin mo ba, sabi po ni Lord, na ang lingkod kong si Job, wala siyang katulad sa buong mundo. Biro mo, pinagmamalaki pala tayo ng Diyos kung buhay natin, tama. Amen po ba? So buhay mo ba, tama na? Maipagmamalaki ka na ba ng Diyos? O yun. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. Charles, nagbinabasa lang natin po ito ha. Kung ano man dating sa'yo, sabihin mo, Lord, para sa akin yan, tulungan mo ako magawa mo. Amen!
May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Sinabi ni Jesus siya, ng Lord yan. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. Sumagot si Satanas. Sino sumagot? May takot si Job sa iyo? Oh, kita mo, oh. May takot si Job sa iyo dahil pinagpala mo siya. Grabe talaga to si Satanas. Biro mo nagsumasagot siya sa Panginoon na ganon. Ano, provoking spirit, no? May takot si Job sa iyo dahil pinagpala mo siya. Sige, tuloy po natin. Iningatan mo siya at ang sambayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya, pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. So, biro mo, kine-question pa ni Satan, si Jesus, binless mo siya kasi, for example, kaya dami niyang biyaya, marami siya pagpapala. So, ang nangyari po, sige, tuloy. May provoking spirit talaga, no? Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya at siguradong isusumpa kanya. Saan galing word na to? Kay Satan. Sige, subukan mo kunin lahat yan. Kanyang trabaho, ang kanyang pamilya, ang kanyang tinatangkilik, ang kanyang minahal. Siguradong isusumpa kanya. Sanabi po ni Satan yan kay Jesus. So, tingnan natin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating ginagalawang mundo. Sige, tuloy natin. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya. Wow. So, God allow, hindi. Ha? Saan galing yun? Saan galing salita? Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sige, inalaw pala. Kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan. Kaya yun ang nakakatakot eh. Ang pagsubok darating, kung kaya ba natin o hindi. Pero sabi naman ng salita ng Diyos, hindi ka naman pabayaan ng Lord. Kasi sabi naman pala, may warning naman pala, huwag mo lang siya sasaktan, kunin mo lahat. Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Wow. Katakot naman yung Lord. Sige, tuloy. Isang araw, habang nagkakasayahan sa handaan ng mga anak ni Job sa bahay ng panganay, siguro ganun talaga pag mayaman, lagi may kasayahan, ano? Sagana, biyaya, pagpapala. Dumating sa bahay ni Job ang isa niyang tauhan at ibinalita ang ganito, habang nag-aararo po kaming gamit ang iyong mga baka at ipinapastol ang iyong mga asno sa di kalayuan, bigla kaming sinalakay ng mga sabeyo. So, isang tribu siguro itong sabeyo, no? Kinuha po nilang mga hayop at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo. Ito po yung mga tauhan na. Nakita niyo po ba mga kapatid? During their times, panahon nila, yung henerasyon nila, nangyari din po yung mga sitwasyon. God allowed things to happen in every situation. Bakit kaya? Sige, tuloy po natin basahin. Habang nagsalita pa ang tauhan, dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi, yung mga tauhan niya na naglalapitan, ano? Tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa at ang mga pastol nito at nasunog, ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Napakasaklap, ano? Kasi kung tinamaan pa ng apoy ng Diyos. So, apoy kaya ng Diyos talaga? Kasi tinasabi dito eh. Tuloy natin, kasi inalaw ng Diyos si Satanas na manggulo. Habang nagsalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeyo. Grabe ang karanasan ni Job, di po ba? Kinuha po nilang mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Siguro masasagot na yung tinatanong mo ngayon na God allow things to happen in your life, in your family, for His purpose. Di po ba? Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo. Tuloy po natin. Habang nagsalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang sitwasyon, ang pagsubok sa buhay ni Job. Di po ba? Habang nagkakasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang nakakatandang kapatid. 19, sige po. Bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay, nabagsakan po ang inyong mga anak. Wow! Church, mga kapatid,
ito po napakabigat po na sitwasyon sa kanilang pamilya. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Nawala na yung kanilang mga alaga, yung mga kung ano-ano mang bagay sa kanilang buhay, hanggang pumunta na sa kanilang anak. So, tayo nga sa sitwasyon natin ngayon, may nadapa lang, may na-ospital lang, may kawalan lang, may kahirapan lang, grabe ng question natin sa Diyos, ano? Di ba, Lord? Bakit ba? Sabi mo, Lord, nagcha-church naman ako. Diyan pa sa CFC. Diyan pa sa may ano. Grabe. Grabe. Ganun po ang ating mga... Pero dito, kung ikaw kaya si Job, ano, kaya ba natin? Kaya pa ba, church? Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para mabalita ito sa inyo. Tuloy lang po, Kuya Luis. Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdalamhati. Pagkatapos inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Ganun po tayo. The more may situation, the more may problema, instead dudulog, dumapa sa harapan ng Diyos, anong ginagawa natin? Nakita niyo po ang kanyang kabutihan? Kanina, God reminds us na kanina, ano po siya? Namamagitan po si Job. Lumalapit siya, naghahandog siya. Nabasa natin beforehand. Naghahandog siya, baka may nagawa na mali ang kanyang mga anak. Kumbaga sa ano, naghandog po si Job. Yun siya kakabuti. Pero nang nangyari na nasa kanya, namatay ang kanyang anak, ang mga anak, anong ginawa niya? Tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdalamhati. Inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. So despite of the things happened, anong ginawa niya? Tumalikod ba siya? Hindi. Lumuhod pa siya, tumira pa siya. Ang pag-aahit ng kanyang ulo, handa ng pagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Yun po ang kanyang katauhan, kaya pala napagmalaki siya ng Diyos. Amen po ba? Nakita niyo, pinagmalaki siya kay Satanas? Nasabi sa kanya, bukod tangi sa buong mundo. Alam na ng Diyos kung sino siya. Ano siya? Tayo po kilala ng Diyos isa at isa. Kung ano tayo, sino tayo sa kanyang harapan. Kaya yan at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Hindi siya tumalikod o sinisi si Lord o sinisi anumang bagay sa kanyang buhay. Lalo siyang nagpakumbaba sa Diyos. Kaya ba natin to, church? Ha? Nadapa lang tayo, natapilok lang tayo Nagbura pa tayo galing naman ako sa church bakit ganito nangyari sa akin? Nagagalit tayo kaagad. Siya po nagpatira pa. Humility and humbleness to God despite of the trials and situation na kanyang hinaharap. Tuloy po na, Kuya Luis, mayroon pa. Okay? Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala. Wow! So yung humility and humbleness, acceptance, na siya po ay wala naman hubad naman tayo dumating sa mundo Sinabi niya, pinanganak akong walang dala at namatay din akong walang dala. Mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako. At ang Panginoon din ang kumuha nito, purihin ang pangalan ng Panginoon. So, diyan muna tayo. Ikaw ba kaya mo maging Job? Church? Ha? Kaya ba? Kaya ba natin maging Job? Hindi. Iba sa atin na may nangyari sa anak natin 5 taon tayo hindi nag-church. Hello? Sinisi na lahat. Hindi na tayo nagsimba. Hindi na tayo nagkipagkaisa. Because of the things that we heard. Hindi tayo dapat ganon. The more na may pagsubok, the more may sitwasyon, the more tayong pagpakumbaba sa paanan ng Diyos. Nakita mo, matuwid na beforehand si Job. Nasa kanya ng yaman na walang makakatulad, walang makakaparis. May tauhan siya, may kayamanan siya, may kasaganaan siya, may pagpapala siya. He is a living example how he obey and follow to the Lord our God. Nakita niyo po ang kwento?
Hindi lang kwentong barbero to. Kwento po dito sa binabasa natin. Why God gave that example. Di po ba? Kaya nga mga kapatid, sabi po na ng awit, 121, Job chapter 121, ano. Sige, balik tayo sa awit, Psalm 121. Balikan natin mamaya si Job kung kailangan pa. Tumingin ako sa mga bundok, saan kaya nanggaling ang aking saklulo? Church, listen. Tuloy lang, sige Kuya Luis. Ang tulong para sa akin ay nanggaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Have you noticed before, kanina, kay Job, sabi ni Satanas, sige, kunin mo lahat kaya. Kaya siya ganyan kasi napagpala. O, tinanggal lahat. Tinanggal. Wala pa tayo doon sa kwento na naagnas na yung kanyang katawan. Nawala na yung kanyang mga kaibigan. Nawala na pong lahat na kanyang kakampi. Nag-isa siya na iwan. Wala pa tayo doon sa kwentong yun. Ang tulong para sa akin ay nanggaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Tuloy, sige. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuhal. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. So it means, if you hold on to God and believe in His teaching, maniwala ka, magtiwala ka, hindi po natutulog ang Diyos sa pangangailangan natin. Sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Kaya the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Para ito sa mga kabataan na maging matalino ka, magkaroon ka ng kaisipan na kung ikaw may takot sa Diyos, hindi ka pagkakulangin ng Diyos ng karunungan, ano po maibigay na advice sa'yo? Because all that wisdom coming from above, or every good gifts, galing po sa Diyos. Amin po ba? Kaya siya ang nag-iingat sa'yo ay hindi natutulog. Tuloy po natin, Kuya Rios. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Sino po ang nag-iingat sa Israel? Ang Diyos. So in our generation, because we are Gentiles, we are hintil po tayo. Kinahabagan tayo ng Diyos para maranasan din natin ang kalinga pag-ibig ng Diyos. So we are so blessed as a Filipino, mga hintil, na kilala natin ang ating tagapagligtas. So what more sa panahon ni Job? Naintindihan niyo po ba? We have no Jesus Christ in our generation. Before the God the Father. Pero nandun na po ang pagkabutihan, kabaitan ng Ama. Kaya nandun si Jesus Christ para po binigay na ng Ama para all of us. Nandun po ang assistance ng Lord para sa buhay natin. Kaya church, sa lugar na ito, maliit man ang lugar na ito, pero malaki po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Totoo po siya. Never give up, don't give up. Maging matuwid ka lang, maranasan mong pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya hindi tayo mag-question na, nadapa lang ako, napaupo lang ako, bakit nangyari ito? Kaya sabi ng marami sa iba. For example, may kapatid tayo dyan na, nung nangyari po sa buhay niya sitwasyon, may bumisita sa kanya. No? Ako ayaw ko mag-mention ng name kasi, ang nangyari, iba dating din sa iba. Sabi ng dumalaw, hindi ba Kristiyano ka? Ba't nangyari sa iyo yan? Nakuha niyo po? Nangyari sa iyo? Ba't nangyari sa iyo? Kristiyano ka? Si Job na lang pinakamatuwid. Wala nang kapares katulad na nilalang ng Diyos na pinagmalaki pa ng Diyos. Tayo, nasa basahan pa rin tayo. Full short of the glory of God. Pero kaagad tayo, sinabi ng mga kapaligirang mga gawa din ng kaaway, di ba Christian ka? Ba't nangyari sa iyo yan? Usually, nangyari po yan. Di po ba? Di ba Christian kayo? Ba't may gulo nangyari sa inyo? Sino po ang author at finisher ng gulo? Ha? Siyempre yung kaaway si Satan. Pero pag hindi natin in-entertain yung provoking spirit niya, hindi natin in-entertain yung mga bagay na gusto niya, na tayo parang manok na pinapasampok, tama po ba? Hindi yan, flee away. Hindi yan mangyari dahil hindi natin ina-allow. But God allowed things to happen in your life so that you will know kung bata ka pa sa spiritual mong buhay o tumanda ka na, wala ka pa rin pinagkatandaan.
Amen po ba? Kaya nga sinasabi ni Pastora sa inyo, we learn now from the Word. Hindi natin pwede sisihin ng Diyos. We need to accept na tayo po ay mahina pa. May kahinaan, may kakulangan, may kamangmangan. We need to ask the Lord's help. Lord, help me to overcome my flesh. Nananait pong feelings and emotion. Madali tayong nasaktan, madali tayong ma-offend, madali tayong umayaw. Si Job, umayaw ba? Hindi pa tayo tapos. Ang dami po nangyari sa kanyang buhay. Halos naagnas na yung buong katawan niya. Sabi ng asawa niya, kung basahin pa natin buong Job na yon, bakit hindi mo talikdan ng iyong Diyos? Nakuha mo? Dumalaw yung mga kaibigan niya. Yung Diyos mo, dapat isumpain mo na. Kung ano, mga negatibong turo sa kanya ng tao. But praise be to God, kung basahin mo buong kwento ng kanyang buhay, hindi siya tumalikod sa paglapit, pagtiwala, pananalig, panimpalataya sa Diyos. Amen po ba? Malaking nawala sa kanya. Kasaganaan, kayamanan, ari-arian, pamilya niya. Hanggang yung asawa, tinalikdan na rin siya. Nag-isa siya. Pero sa maigsing salita, si Job po ba, binalik ng Diyos ang lahat na wala? Ha? Basahin niyo yan, ang kwento ng buhay ni Job. Binalik ng Diyos ang lahat na mga nawalang ari-arian, kayamanan, kasaganaan, pagpapala, biyaya, na hindi yan na ma-contain. Amen? Ganon ang Diyos sa pangako niya sa kanyang mga anak. But He allowed things to happen because, sabi ni Satanas, kung tanggalan mo lahat yan, isusumpa ka niyan. Hindi nangyari yung sinabi ni Satanas dahil nagtiwala siya kay Job na si Job po ay matuwid at may takot sa Diyos. Ganon na po ba tayo? Church, mga kapatid, mga kapamilya sa Diyos. Amen po ba? Nawala lang yung 1,000 mo nagwala ka na. Gusto mo na pumatay. 1,000 pa lang. Ito ari-arian. Libo-libo na mga ari-arian, tauhan, kabuhayan, kasaganaan, pamilya. Pero hindi tumalikod si Job sa kanyang pananalig, panampalataya sa Diyos. Amen! Yun po mga kapatid. Kasi mayroon minsan sa kaisipan natin, hindi ba Christian kami? Bakit nangyari ito sa bahay namin, sa buhay namin, sa pamilya namin? Si Lord na po yun. Allow things to happen. At you search your life, you search your heart. Kagaya nga sinasabi ko sa inyo, gusto na mamatay ng pamilya, matapos na rin pagpagod, pero dinudugtungan araw-araw, araw-araw din siya nagpo-post ng Word of God. Alam niyo po ba? Araw-araw po siya nag-share ng Word of God. Kaya sabi, pagtingin ko nag-share, buhay pa. Naiintindihan niyo po? Doon ang basis ko. Hello? Tinanggal na yung mga dextrose niya lahat pero nag-share pa rin siya ng Word of God. Amen? So, we cannot question anyone or anybody else because we don't know them. Their relationship with God. Amen po ba, church? Iyon lang ang ayusin natin ngayon sa buhay natin. Huwag na tayo lumayo pa. Who we are in Christ. Hindi na tayo magtanong o hindi na tayo mag-question. Hindi na tayo, siya kasi. Ikaw na lang, ako kasi. Mas minahal ko pang pamilya ko sa Diyos. Nakuha niyo po? Mas minahal ko pang sarili ko, pinahalagaan ko higit pa sa Diyos. Ganun ang tao. As a human being. To be honest with you, pinalagahan pang sarili. Yun po self-centeredness. Higit pa sa Diyos. Kakahiya kasi ano sabihin ng tao? Wala kang hiya. Dapat ikahiya. Kung ang tao lang tinitingnan mo, ano sabihin ng tao, maliban na totoo ka sa harapan ng Diyos. You understand, church? Huwag tayong makinig sa anumang sabihin. Because you know who you are in Christ. Wala ka nang pakialam, anumang panlilibak, anumang question. As long as you are faithful to God, as long as you are followers of Christ. Naintindihan niyo? Mamatay na yung makasarili mong damdamin, feelings and emotion. Wala na, nasaktan ako hindi ayoko, sakit. Ano masakit? Masakit ang impyerno habang buhay ka parusahan kung di ka magbago. Yun po yun. Wala na doon. Gusto mo na umahon, mamatay. Wala na talaga pag-asa.
Pag doon ka na nasadlak. Kaya sabi mo, di kasi mga anak ko Usually kasi ang labanan dito, family. Hindi ka makapagpatuloy kasi yung anak mo, iniisip mo. Sabi ko nga sa inyo lagi, go on. Go on trusting God for their lives. Si Lord gagawa para sa iyo, sa kanila. Basta totoo ka na sa Diyos. Parang nagdududa ka, iba. Matagal na ako nagpipray, pastora sa kanila Ay, may mura pang prayer mo Naintindihan niyo po ba? Pinag-pray mo anak mo, pag nakita mo naman anak mo, nagrarat-rat ka na naman. Walang tigil, kala mo may masyinggan ka. Tahimik ka na lang, pag-pray mo, luhod ka ulit, iyak ka ulit, pag di pa rin nabago, luhod pa rin, hindi tayo titigil. One day, makita mo na lang yan, ang Diyos na mismo gumawa, kikilos sa kanila. Kaya wala ka pang stress. Hindi stressful ang buhay mo dahil pinagkatiwala mo sila sa Diyos. Pag pinagkatiwala, huwag mo nang akuin ng problema para sa kanila dahil mamroblema sila sa harapan ng Diyos dahil may isip din sila at sila may pakiramdam din. Naintindihan niyo po ba? Suko agad Si Job ba sumuko? Hindi po siya sumuko. Basahin yung buong, hanggang siya, yung buong katawan niya. Wala na may lalapit. I'm saying this because ganon po tayo sa human being, madali tayong apektuhan. Sabihin natin, hindi ako maapektuhan. Ha? Wala may nagsabi. Ha? Dapat, hindi ako maapektuhan. Dapat, wala tayong maapektuhan. Dahil pag sinabi mo na sa anak mo, anak, matakot ka sa Diyos. Anak, sumunod ka sa Diyos. Anak, pinaalalahan mo siya patungkol sa buhay mula sa Diyos. Pag hindi siya nakinig, ipasa Diyos mo na. Kaya ba hindi? Ha? Ayan na naman. Ang kinin mo na naman ang problema. Ikaw na naman mamproblema ka na naman na walang sukat. Di naman nangayayat ka na. Hindi ka na makatulog, hindi ka makakain, nagkasakit ka na. Pero pag binigay mo yan sa Diyos, bahala na ang Diyos. Naintindihan niyo po ba? Gawin mo lang bilang tatay, nagtrabaho ka para sa iyong mga anak. Bilang nanay, inalagaan mo sila, nilutuan mo sila, pinakain mo sila, at inaayos mo sila. Yun ang trabaho ng nanay. Pero pag may asawa na yan, hindi na nakikinig sa iyo, ipasa Diyos mo na yan. Tama po ba? Tama po ba, Genesis? Exempted siya kasi binata pa siya Pero magtiis ka sa nanay mo. Silong ka ng nanay mo Hindi pwede ikaw masunod. Naintindihan niyo po ba? Mga anak, pag sasilong ka ng nanay mo o tatay mo, hindi ka pwedeng mga tuwiran. Kasi nasasilong ka ng magulang mo. Kung hiwalay ka na, wala ka ng dapat dahil sarili mo na yan. Correct ba yan? Ha? Pero kung under ka pa sa bubong, you submit to them. Biblical po yan. As long na tinuturuan kayo ng tama, pinaalalanan kayo ng tama, hindi kayo sinasadlak sa kasamaan o sa kasalanan, tama pong ginagawa ng magulang. Amen. Hindi pwede tayo sumama sa mali. Hindi po tayo sumama, nais natin samahan ng mali, dahil hindi tayo mapagpala dyan. Gawin mo lang, isusuko mo sila sa Diyos. Naintindihan ba natin, church? Panalangin mo sila sa Diyos. Dahil yun mo'y magagawa ang Diyos para sa kanila. Amen! Bakit mo sinabi, pastora, yan? 4 din anak ko Sa 4, bakit, Luis? Sa 4, marami ba akong luha na ilabas? Pinagkatiwala ko sila sa Diyos. Hindi naman sila problema. Hindi naman sila sakit sa ulo. Ang gumawa ng mali, tinahama ng Diyos at naging tama. Naintindihan niyo po ba? Pero hindi ko pasan-pasan. Why? Because I trust the Lord our God. Nahirapan ba kami? Hindi naman Lalo kami napagpala dahil nagtiwala kami sa Diyos sa kanilang mga buhay. Kung lingunin ko ngayon ang buhay nila, kung hindi siguro sa pagsunod sa Panginoon, sa panalangin, wala sila sa buhay na naranasan nila. Why?
Naturuan din sila lumapit sa Diyos. Naturuan din sila maglingkod sa Diyos. Naturuan din sila ng God-fearing life. Amen po ba? Kaya mga kapatid sa Arenda, may pag-asa pa kayo. Tiwala, pananalig, panampalataya. Hindi tayo pwede mag-give up para sa ating partner o sa ating asawa, sa ating mga anak. Continue to pray. Kung kailangan, kalbuhin mo sarili mo. Si Job, kinalbuhin na yun. Nakita yan ng mga anak niya namatay. No? Naintindihan niyo po? Kung kailangan, punitin mo yung puso mo sa harapan ng Diyos ka tumirapa. Gawin natin yan. For example, si Zer. Pag niyaya ko ito ngayon, halika, samba tayo. Ayaw. Kayo na lang. Example lang to ha. Dala-dala ko sila, pero yung asawa ko ayaw. Ayaw yan hindi ko mapilit. Pero I continue to pray. I continue to ask the Lord, Lord, ba't ako lang tinawag mo, dapat kaming dalawa? Nakuha nyo? Hindi pa na rin siya ganap or perfecto pang kanyang buhay. But then, little by little, for 44 years na ba? 44 years kami ni Sir na ba? O 45? Hindi naman natutulog ang Diyos eh. Sabi kanina, hindi natutulog ang Diyos. One day, sabi ko, sa Turpentine pa yung gawain nun sa kabilang bahay eh. Nakabihis siya. Sabi ko, bakit? Nakabihis ka, saan ka punta? Linggo. Sasama ako sa inyo. Sabi ko, tumalikod ako ngumiti sa Lord, Lord, thank you. Naintindihan niyo po? Kasi, hindi siya mapilit eh. Tuwing yayain siya, hindi, kayo na lang. So, hindi ko naman siya pwede talian, kagkarad ka rin. Naintindihan niyo po? Pinakita ko lang ang transformation of life na hindi po ako basta-basta makipag-away o magsasagutan or anumang bagay, umurahin pa siya o anuman. Kasi dati, pag inom siya, inom ako, lasing kami, bato ko lahat yung buti yan. Tak! Naintindihan niyo po? May tindahan kami. May tindahan kaming alak eh. Pag nag-inuman, lasing siya, lasing din ako. Pag nagalit siya, di galit din ako. Iyon po ang buhay ng sanlibutan. Sabi ko, basagin ko lahat ng mga buti ng alak dyan eh. Wala naman magagawa kasi sabi ng demonyo, sige, minom pa kayo, magpakalasing kayo. Eh nakilala ko na ang Diyos, kilala ko ng salita ng Diyos na transform. Kaya nang iniyaya siya, ayaw niya, kasi gusto niya pa yung buhay ng sanlibutan. One day, nakabihis na siya. Sama ako sa inyo. Mahirap? Wala, si Lord na po yun. So hindi pa rin maiwanan ng bisyo na paninigarilyo. Bakit binabalikan natin yung patutuo natin? Hindi mo siya makita na may upos na sigarilyo sa loob ng bahay. Never. Walang ashtray sa loob ng bahay. Aakyat niya doon sa puno, sa bubong, nagtatago yan. Tingnan mo, ang diablo talaga, nagtatago talaga yan. Kasi baka mabibisto eh, no? So marami din po siyang inayos, tinapyas, ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. So I cannot judge, I cannot condemn. Ayoko rin siya napabayaan lang na mapahamak na ng lubos. I continue to pray, Lord, nothing is impossible with you. You can change, transform everything in his life. Yun, sige pa siya. Wala siyang dalang sigarilyo sa bahay. Sa locker niya pala, nagpatutuo siya dito. Ilang rim pala yun ang kanya binibili. Nakita niyo po? Chain smoker pala siya sa work. Nakuha niyo? Pag may naamoy ako sa bahay sa kanya dati, nanigarilyo ka, no? Sinungaling na naman siya. Hindi, wala. Ano naamoy ko? Hindi, ano lang yan. Kakain pa yan ng chiclet. Ano ba yan? Chewing gum. Para wala kang maamoy. So, yun po, juicy fruit. So, yun pong kanya din buhay. For one day, nung nag-migrate na kami sa Amerika, 2007, nagagalit. Sabi ko, bakit? Yung kapitbahay na ninigarilyo. Ha? Pakisara bintana, pakisara pinto. Ayaw niya na ng amoy. Ayaw niya na maamoy, mayroon sigarilyo. Sabi ko, totoo ka na ba? Ako pa nagulat. Hindi ko siya sinusumbatan o hindi ko siya inaaway, but I continue to ask the Lord to intervene. Divine intervention. So ano nangyari? Ayaw niya na maamoy yung sigarilyo. Ayaw niya na maamoy yung usok. Sirado lahat ang bahay dahil yung kapitbahay namin chain smoker na Pilipino. So this is the story, church. Na kung gusto mo talaga mabago ang iyong katabi, ang iyong asawa, mga anak, kapamilya, ikaw muna ang magliliwanag. Ikaw muna ang mabago. Ikaw muna makitaan na ikaw nagawa na ng Diyos sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo.
Kasi may maniniwala pa ba sila sa iyo? Lagi ka dito sa church, nakaupo. Ngayon, marami ka ng Bible study. Bakit nag-aaway ka pa rin? Ha? Bakit nagsisigaw ka pa rin? Bakit wala ka ng pahinuhod? Walang self-control, walang pasensya, walang kaunawaan. Naroon pa ikaw sa pita ng laman. Pero 10 taong ka na, 15 years ka ng Kristiyano, pero gusto mo pa pumatay. Pumatay, hindi pisikal na saksakin, ha? Backstabbing. Siraan, paninirang puri. Wala na tayong ganyang ugali. Kasi lahat mahal ng Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos. Lahat ng bawat isa ay dapat magkakaisa at magmahalan. Para ang bawat isa, maitaas, malip up sila sa Lord at magawa din sila at mayroon silang bahagi sa kaharian ng Diyos sa darating na panahon. Iyon ang heart natin. Hindi tayo, Lord, parusahan mo na. Patayin mo na, Lord. Lord, pahirapan mo na. Wala tayong ganyang ugali. Tama ba? O, tingnan mo si nanay. Nanay ba to? Tuwang-tuwa. At her age, ako blessed. Why? At her age. Lagi siya nakangiti. Lagi na siyang, mayroon pa siya, saan na si Abel? Yung, may sakit. Darating din yan dito yan. Sa kakadaan ko dyan. Halika na, pasok. Gusto niya daw ng Sunday na maulan daw, wala daw payong. Iniwan ko yung payong ko kasi hindi sa makawala. Nagkasakit naman. Wala tayong magagawa. 75 na yun. Siya 82. Yung kahapon, yung pinag-pray namin ni Sir, katabi namin kapitbahay, 75 ba pa? 78? Ha? 72 lang yun? Hindi, yung kapitbahay din namin sa Greenwoods. Nag-ministry kami ni Sir kahapon eh. Nandun siya, nakakabit-kabit siya nun sa init. Tutumba-tumba. At 72 babae. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Wala, mahina ng katawan ko, hindi na ako makapaglakad na malayo. Sabi ko, bakit hindi ka na lumalawas? Hirapan daw sa huminga. Sabi niya, pag-pray mo nga ako. Samantala, dati, alam niya pastor at Christian umiiwas sila kausapin. Kahapon, sabi niya, pag-pray mo nga ako na magagumaling naman ako. Sila na po yung nagre-request pag-pray. Naintindihan niyo po, sabi ko, talikod ako, Lord. Hindi ko naman mapagaling yan Talikod ako Pumasok na ako sa loob ng bahay. Parang hindi, yung request niya, hindi ko pinansin. Pero nang sa loob na ako, mayroon po na nangungusap sa akin, bakit hindi mo gawin na magliwanag sa buhay ng iba? Labas ako ulit. Dalawa na kami ni Sir. Si Sir lumapit na rin. Dalawa kami yung, praise the Lord, di po ba? Open doors. Hindi ka na mahirapan mag-share ng gospel. May kapatid na pare yan Nakuha niyo po ba? So I share the Lord sa kanyang buhay. Hindi ba El Shaddai ka? Oo, El Shaddai ako. Tawag naman ako lagi ng Lord, Lord. Pero hindi pa rin ako gumagaling. Sabi ko, baka drug Lord yung tawag mo. Nakuha niyo po, pabiro, pero, para hindi, sabi niya, kay God naman ako, sinong God tinatawag mo ngayon? Naintindihan niyo po? Sabi niya, pray ako naman ng pray, Lord, Lord. Sabi ko, hindi, baka sabihin mo, Jesus, you're my Lord, you're my King, si Jesus lang ang nagpapako sa krus para sa atin. So, nakapasok yung Word of God. Naintindihan niyo? Sa harapan ng bahay siya nagpapainit hindi siya makawala. Lumabas ako, nagsuot ako sa salawal ko, tsaka nag-t-shirt, bit-bit ko yung aking kape. Hindi kape na na kape. Yung kape na halo-halo. May gabano, malunggay. Nagbago na Hindi na kape na inom ni Pastora. So, halo-halo na para ma-cleanse. So, yun po kapatid. Hindi mahirap mag-evangelize. Sila na nag-request, ipag-pray mo ako. Pinag-pray namin dalawa ni Sir, pinag-pray siya, cast out. Matumba-tumba na siya. Sabi ko, Sir, hawakan mo sa likod. So, I praise God because the presence of God is in the midst of us. Amen po ba? Dama ako yung presensya ng Diyos habang kinakas out ko yung lahat ng sakit na dala-dala niya. Bakit siya pinahirapan ng demonyo? Sabi niya, kayo bata pa, no? Bata pa kayo, siyempre. Sabi ko, naglilingkod tayo sa Panginoon. So, umuwi siya and I don't know. Pero yun po ang ginawa ng Lord. Amen? Sila na po yung nagre-request, ay panalangin para gumaling makalaya sa pagkalipin ng mga illnesses, sickness, diseases.
Kaya magagamit tayo ng Lord kung tama lang ang buhay natin. Wala ka nang kahiya, wala ka nang ibahala. As long na you are doing the right thing in your life, nagliliwanag ka, naging asin at ilaw ka, ang mga tao na lalapit sa'yo at magtanong, anong liwanag, mayroong daladala ka. Amen! Huwag tayo paalipin sa ating feelings and emotion. Yan ang kahinaan ng tao eh. Nasaktan talaga ako eh. Masakit yung sinabi niya sa akin eh. Si Jesus nga hindi nasaktan eh. Binayubay na sa krus, nilatigo pa, dinuraan pa, tinusok pa. Pinagpala pa tayo, pinatawad tayo, binalikan tayo ng Diyos, inabot tayo, ba't tayo, hindi tayo makapagpakumbaba. Ano man narinig natin, hingin na natin sila ng tulong sa Diyos na sila magawa at mabago rin ng Diyos, not to curse them. Naintindihan po ba natin? May narinig man tayo sinabi nila tungkol sa atin, pero hindi naman katotohanan yan. Bahala ng Lord sa kanila. Pray for them that God will enlighten them at maintindihan nila ang ano pong sabi ng Diyos. Naintindihan natin mga kapatid? Ayun po yun ang Diyos. Nagmamahal sa atin. Bagamat, sabi ng awitin kanina, may pagkakulang tayo, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos, inabot at pinahalagahan. Ganon din dapat kung na Christ-like character na tayo, ganon din ang turing natin sa iba. Habag, compassion, love! Kasi kung wala kang love, wala kang compassion eh. Ay, nasa fruit of the Spirit po yan. Nasaktan man tayo sa sinabi niya. Pero sinabi niya lang yun, hindi niya rin alam mga sinasabi niya eh. Naintindihan niyo? Ako kasi yung, pag may narinig ako, tahimik na lang ako. Pero bumbayin kita sa prayer, tingnan natin anong gagawin ng Lord sa'yo. Naintindihan mo na? Wala akong sasabihin sa'yo, pero God will do the rest. Kaya rin yung mayroon ako kaibigan, ang tagal ko rin kausap. Lord, gusto kong usama tayo. So, sabi niya sa akin, sige, may time din yan. So, nandun na yun. Nandun ang tuwang-tuwa. Kasi, gustong-gusto niya rin ako makasama muli. But when the Lord separate you sometimes, makinig ka, kaya mo muna sila. Ma-realize nila na alaga ka sa kanila. Naintindihan niyo po. So, marami nangyari past few days na nakaminister ka, yung mga kaibigan mo na hindi nakausap mo. Kaya glory to God be the glory. Why? Totoo ka sa Diyos, sasamahan ka ng Diyos, pangunahan ka ng Diyos, itago ka ng Diyos sa kanyang likuran. Ganon na ba tayo, church? Ha? Ganon na po ba tayo? Hallelujah! Maliit na bagay, ipasa Diyos. Malaking bagay, lalo mo ipasa Diyos. Kasi lahat po tayo humaharap ngayon, lalo na sa kapanahunan ngayon, we are facing rough times. Sabi nga, magkaroon pa ng kawalan. Economic collapse. Amen? 3,000 dala mo ngayon, mamalengke ka. Budget mo sa isang buwan yan. Sa palagay mo. Ha? Sa palagay mo, church. Hirap, ano? Yung 1,000 ngayon, 100 na lang. Tama po ba? Sino mag-agree dyan? Nung dumating kami, 2021, ng 5,000, makakatagal pa yan ng 2 weeks, 3 weeks, may sobra pa. Yung 5,000 ngayon, bit-bit namin ni Sir 1 week. Parang kulang na kulang pa. Nakuha niyo po? Ang laki na ng makamahalan ngayon. Hindi na tulad ng dati. Ang bilihin ngayon sobra. So kung darating pa itong kawalan, kahirapan, economic collapse, kaya na ba natin? Kaya ba natin? Sabi nga na narinig ko, church tip ito para makasurvive tayo. Pag wala ka ng pera, mag-imba ka na ng munggo. Yung munggo, ha? Magtago ka lang ng munggo dyan kasi kung taghirap, magpakulo ka lang, lagyan mo lang ng asin, mabubuhay ka na. Tama po ba? Huwag ka na magkarne kasi mahal ngayon ang karne.
Buti pa nga sa arenda, nakukuha pa nila yung manok 165. Tama ba? Pero last Friday ba yung pumunta kami ni Sir? Hindi talaga matawaran ng 200 sa palengke. Ilan yung pwesto? Taas na naman. So, ibig sabihin, church, wala tayong ibang asahan sa tulad sa kahirapan ngayong panahon. Maliban magtiwala tayo sa omnipresent ng Diyos sa ating mga buhay. So, tingnan ko nga dito nakasulat sa Lucas 21:28. Sige po. Kasi tayong mga nanampalataya, nag-alala tayo sa paanong bukas, paanong mamaya, paanong gabi. Pero kung nagtiwala ka sa Diyos, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Sige po, buksan natin Lucas chapter. Mayroon Lucas pa pala 21 verse 28. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. So again, why God reminded His people always about His return, about His salvation. So bakit ikaw ngayon relax ka pa rin? Lagi na lang may binabasa tayong ebanghelyo, God reminds His people to magsisi na, magbalik loob, lumapit sa Diyos, magpakumbaba. Maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Sige, subukan natin 29. Ikwento sa kanila ni Jesus ang paghalintulad na ito, tingnan ninyo ang puno ng igos at ang iba pang punong kahoy. So mga signs and wonders na nangyayari ngayon, sabi nga, kung pakinggan mo lang Philbooks, tama po ba? Big one. May papasok na naman, Wally ba yun o Wilma? Walang tigil Hanggang December to. So may rally pa doon. Kung halimbawa mag-ano na naman ang gobyerno, hindi na nga natin inintindi. Why? Because of the Word of God, who encourages people to believe in God, to trust God. God is alive, God is true. Trusting God and believing in His Word, yun nagpapakabigay sa atin ng kakumplituhan. May pag-asa tayo na hindi tayo pabayaan ng Diyos. Sabi nga, hindi natutulog ang Diyos. Kaya may kahirapan man darating, may sitwasyon man, as long you know God, you know the Lord your God, hindi ka iwanan ng Diyos. Bata ka pa man ngayon, matanda ka na, as long may Diyos ka, sasamahan ka ng Diyos hanggang sa huli na iyong buhay. Amen po ba, church? Kaya lahat po na naranasan natin noon sa Psalm, sa awit, pinapaalala lagi po yan, ang Diyos ay omnipotent God, omnipresence God, omniscience God. Walang pagbabago ang Diyos hanggang sa kasalukuyan. He is a compassionate God, full of compassion sa kanyang mga anak, sa kanyang mga hinirang pinili sa kapanahonan na ito. Kaya, truly God. Isaiah 45 verse 22, sige po. Lumapit kayo sa akin para maligtas kayo. Kanino kayo lalapit? Kay Pastora? Sabi dyan sa Diyos, lumapit kayo sa akin para maligtas kayo. Kayong lahat sa buong mundo. Bakit sinabi, kayong lahat sa buong mundo? Sapagkat ako ang Diyos at maliban sa akin, wala nang iba pa. So, kanino ka lalapit? Sa Diyos. Huwag mo asahan yung trabaho mo. Huwag mo asahan yung kapamilya mo. Huwag mo asahan yung kahit kadugo mo yan. Umasa ka sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang makakastugon sa pangailangan natin lahat. All aspect in our lives. Amen? O, yan Maligtas kayo. Hindi lamang kaligtasang kaluluwa ito Kayong lahat sa buong mundo sapagkat ako ang Diyos. Maliban sa akin na wala nang iba pa. So, ang Diyos kay complete God siya. Perfect God. All things that we need, sa Kanya nagmumula. Amen? Saan ba galing ang lakas mo? Sa kakayanan mo lang? No. Ang Diyos po ang magbibigay lakas sa atin. Saan galing ang provision mo? Sa Diyos. Saan galing yung lahat na tinatangkilik mula sa Diyos? So ang Diyos lahat ang bigyan niya palaga. Sabi nga, sa buong mundo. Ano sabi?
Kayong lahat sa buong mundo. Ang kaligtasan. Ibig sabihin kaligtasan, our Savior, our Lord, is from our God. So wala na tayong question na, ay hindi, wala. Wala ka marating kung hihiwalay tayo sa Diyos. Sabi po ng Hebrew chapter 13, Hebrew 13 verse 5 and 6. Basa muna tayo. Sige, maaga pa. Iwasan niyo ang pagiging, sakim sa salapi. Dito pa lang may warning ng Diyos Kaya na magulo sila sa Kongreso, sa Senado, sa ngayon ng gobyerno. Ano pa pinagawa yan? Pera. Wala na dignidad. Wala nang nangyayari sa kanilang profesyon. Sira sila lahat dahil sa salapi. Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan Magandang pangako, hindi po ba? Ha? Kaya mo ba ito panghawakan? Sabi dito, hindi ko kayo iwan o pabayaan man. Pabayaan ba tayo ng Diyos? Sabi niya, hindi ko kayo iiwan o pabayaan man. Unahin muna natin siya. Prioritize natin siya pagpatungkol sa Kanya dahil may pangako siya. Amen? So, kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matakot at ano mang magagawa ng tao laban sa akin. Trusting God is very important in the lives of God's creation. Hindi pwede tayong magtiwala sa tao. Ang tao po yan, pabago-bago isip yan. Sala sa lamig, sala sa init yan. Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos na buong buo, hindi Kanya papabayaan. Amen! Kaya napakaganda ng pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa 1:4, sige nga, Luis, tingnan natin ang nakasulat sa 1:4:35. John 4:30. Ano sabi? 35 lang. John. Hindi ba sinasabi niyo sa 4 na buwan pabago ang anihan? Ngunit sinabi ko sa inyo, anihan na. Tingnan niyo ang mga taong dumarating para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. It pertains ito sa paghayo natin o pag-share ng gospel na marami na pong dapat anihin, but kumbaga sana workers ang kailangan. So, maging part tayo ng body of Christ. Dahil po ito pong, kaya ka tinawag ng Diyos para magamit kanya sa kanyang ubasan. So kung nagpapabaya tayo ngayon patungkol sa Diyos, doon parang makita na hindi pa rin tayo totally surrendered life sa Panginoon. Kasi, kaya lagi look upon Jesus. Tingnan natin ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pag nagawa na tayo ng Diyos, na makakagawa rin tayo para sa Kanya. Narinig niyo ba ang sinasabi? Pag nagawa na tayo ng Diyos, makagawa din tayo para sa Kanya. Nagawa ka na ba? Ha? Wala may sumasagot. Nagawa ka na ba? So may gagawin ka para sa Diyos. Amen? Parang wala tayong manhid tayo, parang wala tayong narinig Hallelujah, no? Wala, no? Dead mo Wala naman ako magawa. Nangaral naman, nagturo naman ko ng tama. Pero ayos nyo sumunod, problema nyo na yun. Awit 126 verse 5. Sige po, ano yun, Luis? Sila nagtanim na lumuluha ay mag-aning tuwang-tuwa. Patungkol saan naman ito? Yung puso mo cried out to God. Yung patuloy nagmimiti ka makasunod sa Diyos. Amen po ba? Pag gumawa ka, sumunod ka sa Diyos, ang sukli nito ay kagalakan. Kasi because you obey and follow the Lord. Amen? Sabi po ng 126 verse 6. No, size. 126:6.
Diyan lang. Baba mo lang sa size. 126.6. Ang umalis na lumuluwa na may dalang binhi na itatanim ay babalik na masaya na may dala-dalang mga ani. Iyon po yung dapat nakikita na sa ating mga buhay church eh. Reaping and sowing eh. Kung mayroon tayo na nagawa para sa Diyos, may katumbas itong kagalakan. So everything that God, sa panahon ng ito in the last day, yun nga, yung about trouble. So nangyayari, paano pang mga nangyayari, ano bang trouble na sinasabi ni Pastora? Sa kapanahonan nito sa Lucas 21, 25 at 26, trouble in nature, tulad ng earthquake, storms, trouble in nations, kaguluhan sa ating mundo ngayon, mga kaguluhan, giyera, sitwasyon, kahirapan patungkol sa sitwasyon natin ngayon sa earth, climate, ano yan sinasabi? Climate change. Kaya pinapaabot sa atin ng kahirapan sa panahon para maganda tayo na we continue to lean on God alone. Pero ang Diyos po gagawa ng pamaraan para tayo makasurvive. Kaya keep doing things for God's glory. Amen? Ito po dapat nakikita sa ating mga buhay araw-araw. Ang tunay na buhay para sa ating paglilingkod. Can we open up 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7? 1 Peter chapter 1. Okay. Dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. So dahil kahit sa pagsubok, ano daw? Kaya niyo ba magalak sa pagsubok? Ha? O kasi mangot ka na agad umiyak. Dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang. At dapat ninyong maranasan. So, dapat pala maranasan ang pagsubok. Pero pandalian lamang. So, hindi ka pa ba nakaranas ng pagsubok? Ha? Eh, bakit ka na nagumpay? Kanino ka lumapit? Amen. So, dapat ganun dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos, ikaw ay nanagumpay. Kaya, hindi rin tayo pabayaan ng Diyos dahil pangako niya yan. Pilipos 3. Sige po. Baba na tayo. Pilipos chapter 3, 20-21. Ngunit para sa atin ang langit ang tunay nating. Saan ang bayan mo? Sigurado ka na ba? Ha? Ano sabi? Ngunit para sa atin ang langit ang tunay nating bayan at mula roon hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas. Anong pangalan niya? Panginoong Jesucristo. Yun lang po ang ating pinaglalaban kaya tayo narito. Why we gather in the name of the Lord? Why we gather here every Sunday? Or yung mga Bible study na pinupuntahan nyo o pinagtitipunan nyo. To equip us. Kaya may Bible study, tawag din yon discipleship. To equip us. Maturuan tayo, mapatatag tayo, maging totoo na tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Ayan o. Para kay Jesus Christ. Para tayo maging tunay na mga anak ng Diyos. May natutunan ba tayo ngayon? May naintindihan ba tayo ngayon? Nakita nyo? Gusto nyo ba maging tulad ni Job? Ubusin yung kuha yung pusa nyo, ubusin yung kuha yung aso nyo. Yun lang naman alaga nyo eh. Di po ba? Di ba isang pusa lang ha? Sino ba nagwawala dyan? Iyak na yan. Ha? Dalawang buwan ba yung iyak mo dahil sa pusa mo? Yun kanina, yun nawala. Kabuhayan nila, kayamanan, kasaganahan. Dito may pusa lang siya nawala hindi na ka makakain. Nakita niyo po yung tao. Ito si Job. Lalo siya nagpatira pa. Nagbalik loob sa Diyos. Humingi po siya ng... Amen? Nakita niyo po, may bata dyan akong kilala hindi na makakain dahil sa pusa niya. Amen po ba? Ito, ari-arian niya lahat. Pamilya niya, mga anak niya, lahat na kanyang pinalagahan. Pero hindi siya lumayo sa Diyos. Amen! Ano problema?
May problema ba tayo? Wala. Ha? Of course. Lahat po tayo humarap. But then if we have God, baliwala na lahat yan. Because you trust God completely into your life. Amen! Masaya ba tayo ngayon? Nakalaya ka na ba? Para isa lang may amen dyan. God is alive. God is true. God is faithful. God is a loving God that we have. Amen! Yun lang mga kapatid. Keep going. Move forward. Ang breakthrough po nandiyan na. Kaya nagugulong kaaway eh. Ang breakthrough nandiyan niya, tatanggapin mo na lang. Eh, biro mo, nagtitipon yung mga anghel, sumali si Satanas. Nakita niyo kaninang kwento? Question po yung Diyos. Kasi nakikinig yan eh. Pero hindi naman siya umubra kung hindi mo i-allow. Flee away. Kaya dapat yung prayer natin lagi may binding. Warfare. Ibig sabihin, hindi kita pinahintulutan Satanas sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking mga anak. Wala kang karapatan, kapangyarihan sa buhay ko. Don't allow him. Flee away. Dumating na si Jesus eh. May Savior na tayo eh. Kaya ang maging Christ-like character, yun na dapat makita sa atin. Dahil we have that authority to do things for the glory of God. Amen?